Dahil sa kawalan ng trabaho, napagdesisyonan ng padre de pamilya na umalis ng Maynila kasama ang asawa at mga anak. Patungo ito ng lungsod upang kunin ang trabahong pagiging caretaker sa isang resort. Si Alex ang panganay sa tatlong magkakapatid na sina Miguel at Ana. Isang construction worker sa Manila ang amang si Carlos at isang labandera naman ang inang si Susan. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ng trabaho ang mga magulang. Kaya noong nareto sila ng isang kaibigan ng ama nito sa dating amo na mamasukan sila bilang caretaker sa isang resort sa Baguio. Pinatos agad ito ni Carlos dahil sa libre ng tirahan, libre pa ang buwan ng pagkain nila. Sabay may malaking sahod pa itong matatanggap tuwing 15 at katapusan ng buwan. Nang malaman ito ni Susan, abot langit ang tuwa niya dahil naisip nitong sa wakas, makakaipon na rin sila upang makabili ng sariling bahay kung sakaling makakabalik sila ng Maynila. Nako mga anak, magandang balita yan sa atin. Biyaya yan. Dahil wala na tayong iisiping bayarin buwan-buwan. Ani Susan. Oo nga mga anak, at isa pa, hindi natitigil ang Kuya Alex ninyo sa pag-aaral. Noon mapatuloy na niya ang kanyang pag-aaral ng high school. Dugtong pa ni Carlos. Sobrang natuwa ang tatlong magkakapatid dahil para sa kanila, hindi na sila magtitiis palagi sa toyo at mantika na ulam. Kinabukasan, maagang pumunta ang kumpare ni Carlos. At kinumpirma nito ang mag-asawa kung gusto ba talaga nilang mamasukan sa dati niyang amo. Sinigurado naman ni Carlos na papatusin niya na ang ganong trabaho para lamang sa kanyang mga anak. Nagpasalamat naman ang kumpare nila dahil tatawagan niya kaagad ang dating amo upang mapadalhan ang mag-asawa ng pamasahe papuntang Baguio. Sige paring Carlos, ako'y uuwi na at makausap ko kaagad ang dati kong amo at nang makagayak na kayo kaagad. Pagpapaalam ng kumpare ni Carlos. Makalipas ang ilang araw, nakahanda ng pamilya ni Alex papuntang Baguio. Binigay ng kumpare ni Carlos ang tamang address ng resort at ang perang gagamitin nila papunta sa naturang lugar. Habang nasa bus sila, naghihintay pa ng ibang pasahero. Nakita ni Alex ang masayang ngiti ng kanyang ama at ina, kaya natuwa na rin ito sa pag-akalang makakaginhawa na sila sa kahirapan. Habang inaaliw ni Alex ang kanyang mga mata sa sumasakay, nakuha ang kanyang atensyon sa isang matandang babae na umakyat. Nang magkasalubong ang kanilang mga mata, napansin ni Alex na tila nagulat ito at nakakita ng multo. Nang malapit na ang matanda, pinausog nito si Alex at umupo sa tabi ng binata. Umusod rin si Alex at biglang nagsalita ang matanda na ikinabigla niya. Iho, salamat at nakita kita. Matagal na kitang hinahanap sa Kamaynilaan ngunit di ko akalain na dito lang pala tayo magkikita. Wika ng matanda. Nabigla si Alex sa pinagsasabi ng matanda sa kanya, kaya tinanong niya ito kung bakit siya hinahanap. Sinagot siya ng matanda na isa siyang sugo sa lugar na pupuntahan nila. Siya ang nakatakda na makagapi sa isang engkantong isa ang mata na naghasik ng lagim sa resort na pupuntahan ng pamilya ng binata. Nagtataka pa rin si Alex, ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Tinitigan niya ang matanda at nagsalita muli ito, sabay dukot ng isang librong itim na may kwenta sa loob bago inabot sa binata. Ito iho, isang agimat ng paniki. Matagal ko na itong bitbit dahil sa nangako ako sa unang nagmamay-ari nito na ibibigay ko ito sa taong kadugo niya
na siyang karapat-dapat na magmamana at ikaw iyon. Paliwanag ng matanda. Nagulat si Alex dahil ang alam niya, wala na siyang lolo o kapatid ng kanyang ama. Kaya nagtaka siya kung sinong kadugo ang may nagmamay-ari ng agimat ng isang paniki. Inabot ni Alex ang kwentas at minasdan ang nakaukit sa isang bilog. Nakita niya ang isang larawan ng paniki na may mapulang mata na kumikinang. Naastigan si Alex sa tatak ng kwintas. Nagsalita ang matanda sa kanya. Iho, ingatan mo ang agimat na iyan. Dahil kapag mapunta ito sa engkantong isa ang mata, wala nang ligtas ang bayan na pupuntahan ninyo. Wika ng matanda. Habang minamasda ng maigi ni Alex ang kwintas, magsasalita na sana siya sa matanda, ngunit bigla itong nawala. Napatayo siya at hinahanap ito. Napansin naman ng kanyang ina na napatayo ito, kaya nagtanong siya kay Alex. Alex, sinong hinahanap mo? Tanong ni Susan. Nay, yung matanda po. Yung kausap ko dito. Nawala siya bigla, baka mapag-iwanan ng bus. Sagot ni Alex. Nagtaka si Susan dahil walang nakita na matanda na kausap si Alex. Kaya sinabihan niya si Alex baka nanaginip lang siya dahil nakatulog ito. Kakahintay ng pag-alis ng bus. Maya-maya narinig nila ang konduktor na pinapaupo na ang mga pasahero dahil aalis na ang kanilang sinasakyan na bus. Kaya umupo si Alex ngunit nag-aalala ito sa matanda baka maiwanan ito. Kaya pagdating ng konduktor sa tabi niya, sinabihan niya ito tungkol sa matandang babae. Mama, baka po maiwan ang lola kanina. Bumaba yata. Saad ni Alex. Nagtaka ang konduktor sa kanya dahil nasa pintuan ito ng bus habang inalalayan ang mga pasahero sa pag-akyat. Ngunit wala siyang napansin na matandang umakyat. Kaya sinabihan niya si Alex na walang matanda ang umakyat kanina o bumaba. At kung may maiwanan man, may kasunod naman na bus. Doon na napanatag ang loob ni Alex. Iniisip niya na sa susunod na bus na lang siguro ang matanda sasakay. Nang umalis na ang bus na sinasakyan nila, naalala nito ang libro at kwintas na nasa kamay niya. Sinuot niya ang kwintas at binuksan ang libro, tsaka nagsalita ng pabulong. Makabasa na nga lang para makatulog ako. Bulong ni Alex. Habang nasa biyahe sila, binabasa niya ang mga nilalaman ng libro. Nagulat siya na ang mga binabasa niya hindi nawawala sa isipan niya. Nagtataka pa siya dahil ang mga nakasulat sa libro ay tungkol lahat kung papaano gagamitin ang kwintas kapag may masamang engkanto o anong klaseng nilalang na masama ang hangarin. Wow, astig nito ah, saad ni Alex sa sarili. Nang matapos siyang basahin ang nilalaman ng libro, biglang napatayo ito sa tuwa. Nagulat si Miguel. Sinaway niya si Alex. Dahil sa ingay nito, baka may madistorbo siyang pasahero na natutulog. Napatakip bigla si Alex ng kanyang bibig. Sabay dahan-dahang umupo sa upuan. Ano ka ba kuya, ang ingay mo? Ano ba yung binabasa mo? Tanong ni Miguel. Wala. Bakit buko lang to? Pagsisinungaling ni Alex. Bandang 3:00 na ng hapon ang dating nila sa terminal ng bus sa Baguio. Pagkababa nila ay sumakay muli sila ng taxi. Punta sa resort na pagtatrabahuan nila. Pagkasakay nila, sinabi agad ni Carlos kung saan sila ihahatid. Nagulat ang driver dahil ang resort na pagtatrabahuan nila kilala ng mga taga-roon na sobrang nakakatakot dahil sa mga dalagang nawawala
tuwing may mga bagong salta. Mga ilang oras lang naman ang biyahe nila pagdating nila sa resort. Sobrang tahimik at mag-aalas 4 na ng hapon. Kaya medyo malamig na ang simoy ng hangin. Pagkababa nila, isang babala ang sinabi ng driver sa kanila. Kuya, mag-ingat po kayo dito ng pamilya mo. Sabi-sabi pa dito, may mga engkantong nangunguha dito ng mga kadalagahan. Ingatan niyo po ang anak niyong babae. Saad ng driver. Salamat, Manong. Mag-ingat po kayo sa biyahe pabalik. Sagot ni Carlos. Sa sinabi ng driver, hindi naman naniwala si Carlos at Susan dahil pareho silang lumaki sa Maynila at walang pinapaniwalaan ng kung ano-ano. Pagkita nila ng gate, medyo may kalumaan na. Iniisip na lang nila na dahil walang may nag-aalaga, kaya ganito ang itsura. Maya-maya pa nag-ring ang telepono ni Carlos. Tumawag ang may-ari ng resort. Nanghingi ng paumanhin na hindi siya makarating doon dahil marami pa itong gagawin sa Maynila. Kaya ipinagbili niya na lang kay Carlos kung saan sila tutuloy at kung ano ang kanilang mga gagawin. Mabait naman ito kaya nagkapanatagan sila ng loob. Susan, mga anak, tara na, pasok na tayo. Wika ni Carlos. Pagpasok nilang pamilya, agad dinungon nila ang isang kwarto na kanilang tutuluyan. Ang resort sa harapan, puro parkingan ng sasakyan at nasa likod ng bahay ang mga swimming pool na medyo magubat na dahil walang may naglilinis. Ang malaking bahay, yun ang tutuluyan ng mga gustong magtagal sa resort. Dahil paggabi na, inutusan ni Carlos na magluto na ang asawa ng kanilang makakain upang makapagpahinga muna sila. Susan, magluto ka na lang muna ng ating makakain at mag-iikot muna kami ni Alex saglit. Saad ni Carlos. Sige Carlos, mag-ingat kayo baka may ligaw na hayop sa paligid. Wika ni Susan. Agad naman sumunod si Susan. Ang dalawa nilang anak ang nag-ayos ng kanilang gamit at niyaya naman ni Carlos si Alex upang maglibot. Sinigurado lang ni Carlos ang buong paligid na walang ibang tao ang nasa resort. Sa kanilang pag-iikot, napansin ni Alex na kakaiba ang kanyang nararamdaman. Parang may mga mata na nakatingin sa kanila. Kaya niyaya niya ang ama na bumalik na sa kwarto dahil papagabi na. Sumang-ayon naman si Carlos. Nang nasa pasilyo na sila patungo sa kanilang kwarto, nakaramdam pa rin si Alex na para bang may nakatingin sa kanila. Kaya inikot niya ang kanyang paningin. Ngunit wala namang ibang tao sa paligid. Kaya nagsalita siya sa ama. Itay, wala ka po bang naramdaman na parang may nakatingin sa atin? Tanong ni Alex. Wala naman anak, guni-guni mo lang yon. Nanibago ka lang sa lugar na to. Sagot ni Carlos. Nang malapit na sila sa kwarto, nanahimik na lang si Alex, tsaka pinihit ang pinto. Pagpasok nila, amoy na amoy ang niluluto ng ina, kaya nung nakita sila, niyaya na silang kumain upang makapagpahinga na sila. Pagkatapos nilang kumain, nagsipaganda na sila sa kanilang higaan. Dahil wala silang kama, tanging banig na tela ang kanilang hinihigaan. Sa kabilang gilid ang mga magulang nila at sa kabilang gilid, sila Alex at Miguel. Sa malapit sa bintana naman si Ana. Habang natutulog na sila, biglang nagising sa kalagitnaan ng gabi si Alex dahil parang may nag-ingay sa labas ng kanilang pinto. Naramdaman niya ito dahil malapit sila sa pinto na tutulog. Kaya nakiramdam si Alex. Ano kaya yun? Parang may nag-uusap sa labas bulong ni Alex. Dahil sa kuryosidad niya,
Agad siyang bumangon at dahan-dahang binuksan ang pinto. Lumabas si Alex at nakaramdam. Hindi niya lintana ang takot. Bagkus matapang niya itong nilabanan. Sa labas sinundan niya ang parang nag-iingay. Pagkalabas ng malaking bahay, napansin niyang parang may nag-uusap na nakaupo sa gilid ng parkingan ng mga sasakyan. Kaya lumapit pa siya ng bahagya. At biglang nawala ang boses na nag-uusap. Biglang tumalo ng 2 pusa sa tabi niya. Ano ba yun? Pusa lang pala. Gulat ni Alex. Babalik na sana siya ng kwarto nang biglang nasagi ng kanyang mga mata ang isang babae na parang tumatakbo papunta sa pool. Kaya agad niya itong sinundan. Pagdating sa pool, wala siyang nakita, ngunit isang sitsit ang kanyang narinig sa isang malaking puno ng balete, malapit sa isang pool na pangmatanda. Shh! 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 Pugi 150, di joke lang. Sino yan? Tanong ni Alex. Dahan-dahang nilapitan ni Alex ang puno ng balete. Nung biglang nagpakita ang isang nilalang na isa ang mata. Sa gulat ni Alex, napasigaw ito. Kasabay sa pagbanggit sa naalala niyang pangtaboy sa mga masamang engkanto. Biglang umilaw ang kwintas na suot niya at nasilaw ang nilalang. Nawala bigla ang engkantong isa ang mata. Buti na lang, naalala kong salitang yon. At kung hindi, baka napano pa ako. Bulong ni Alex. Pagkatapos noon, bumalik na ng kwarto si Alex at natulog na lang. Kinabukasan, tanghali na nang nagising silang lahat. Habang nagkakape sila, sinabihan sila ng ama nilang si Carlos na simulan na nila ang paglilinis sa paligid. Dahil may kalayuan ng bayan, inutusan niyang mamalengke si Susan at isama si Ana para may makain sila pagkatapos ng gawa nila. Nakita ni Carlos na tahimik si Alex, kaya tinanong niya ito. Alex, ba't ang tahimik mo? Hindi ba magandang pakaramdam mo? Tanong ni Carlos. Hindi naman po itay. Okay lang po ako. Sagot ni Alex. Naisip kasi ni Alex ang nangyari kagabi. Hindi niya lang sinabi sa ama at ina niya, baka matakot pa ang mga ito. Nang makaalis na sila Susan at Ana, niyaya naman ni Carlos ang dalawang si Alex at Miguel kung saan sila magsimula sa paglilinis. Tinuro isa-isa ni Carlos ang dapat gawin ng dalawa niyang anak. Kanya-kanya naman silang gawa habang hindi pa sila nagugutom. Tanghali na nang makarating sina Susan at Ana. Tsaka naman pinatigil na sila ni Carlos sa mga ginagawa. Dahil nakita ni Carlos na malinis naman ang paligid, gawa ng dalawa niyang anak na lalaki. Kaya tulong-tulong sila sa paghanda ng kanilang pananghalian. Si Ana, dahil wala siyang ginagawa, lumabas ito patungo ng pool dahil napansin ng dalagita na malinis na ito. Ay wow, ang ganda pala ng paligid kung malinis na. Saad ni Ana. Hoy, Ana, huwag kang lalayo at kakain na tayo maya-maya. Paalala ni Susan. Hindi nakinig si Ana. Habang papunta ito sa harapan ng pool, hindi niya namalayan na nakarating na siya malapit sa puno ng balete. Hindi niya akalain na may nakamasid sa kanya. At walang iba kundi ang engkantong isa ang mata. Habang nakaupo sa upuang kahoy ang dalaga, hindi niya naramdaman na lumapit na ang engkanto sa likuran niya at hinahagod-hagod ang mahabang buhok ng dalagita. Sa ganong sitwasyon nalabasan ni Alex si Ana na walang pakialam na kanina pa itong tinatawag ng kuya niya. Nakita ni Alex ang ginagawa ng engkanto sa kapatid niyang babae. Kaya napasigaw ito muli
ng pangtaboy sa masamang engkanto. Biglang nawala ang engkantong isa ang mata at doon naramdaman ni Ana na nasa tabi na niya si Alex na pinapagalitan na siya. Ana, kanina pa kita din natawag. At silmula ngayon, huwag na huwag kang tatambay dito. Galit na saad ni Alex. Ay, sorry po kuya. Nawili lang po ako kakapanood ng mga naliligo sa pool. Sagot ni Ana. Nagtaka naman si Alex sa sinabi ng bunso niyang kapatid dahil wala naman siyang nakitang naliligo. Kaya niyaya na lang niya itong pumasok sa kwarto. Dating ng gabi, agad na nilagnat si Ana. Nagising lang si Susan dahil narinig niyang may nanginginig. Nang mapansin niyang si Ana na mataas ang lagnat, agad niyang ginising si Carlos at ang iba pa niyang mga anak. Carlos, Alex, Miguel, gumising kayo. Mataas ang lagnat ni Ana. Sigaw ni Susan. Dali-daling bumangon ng tatlo at kumuha si Alex ng palanggana na may tubig at binigay kay Susan. Pinunasan nila ng tubig si Ana at pinainom ng gamot sa lagnat. Ngunit hindi pa rin bumaba ang lagnat ng dalagita. Nagtaka sila dahil binabanggit ni Ana na ayaw niyang maligo, kaya napaisip si Alex. Biglang naalala niya ang nabasa niya sa librong maliit, kaya agad siyang kumuha ng asin at pinaikutan ang inihigaan ni Ana. Nagdasal siya ng nakasulat sa libro. Nagulat silang lahat nang biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto, samantalang nakasarado ang mga bintana. Napatanong si Susan. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ni Susan. Inay, tinataboy ko po ang engkantong isa ang mata na gustong kunin si Ana. Sagot ni Alex. Nanindig ang balahibo ni Carlos at Susan sa narinig kay Alex. Nagtaka ito kung bakit may alam ito sa panggagamot. Pagkatapos tinaboy ni Alex ang gustong kumuha kay Ana, biglang tumahimik ang paligid at pinawisan ng gusto si Ana at nawala ng lagnat nito. Dahil sa pagtataka ng ina at ama niya, kwento niya ang tungkol sa agimat na binigay ng matanda kay Alex. Nagulat naman si Carlos dahil naalala niya ang kapatid niya sa ama na isang albularyong may hawak na agimat ng paniki. Nagsalita agad si Carlos sa anak. Anak, Alex, patingin ng sinasabi mong agimat. Saan ni Carlos? Ito po itay oh. Ang angas nga eh, kasi may mata ng paniki na mapula. Sagot ni Alex sabay abot ng kwenta sa ama. Nanlaki naman ang mga mata ni Carlos dahil kilalang kilala niya ang kwintas ng Kuya Berting niya. Tinanong niya kung sinong matandang nagbigay sa kanya. Hindi naman nagsinungaling si Alex at sinabi ang totoo sa ama. Napabulong si Carlos. Si Manang Tasing, ang asawa ni Kuya. Pero matagal nang wala si Manang Tasing. Bulong ni Carlos. Bakit po itay? Kilala niyo po ba ang matanda? Tanong ni Alex. Inignan niya lang si Alex at hindi niya nalihim ang tungkol sa Kuya Berting niya. Kwento ni Carlos sa asawa at mga anak niya ang totoong may-ari ng kwintas. Kaya nanlaki ang mga mata ni Alex dahil tamang sinabi ng matanda sa kanya na kadugo lamang ang tanging hawak ng kwintas dahil yun ang bili ng dating nagmamay-ari ng agimat. Nakakapagtaka lang para kay Carlos dahil ang alam niya arehong patay na ang Kuya Berting at Manang Tasing niya. Ngunit bumalik sa balintataw niya ang maugong na usap-usapan na isang engkanto si Tasing na napangasawa ng kanyang Kuya Berting. Susan, naalala ko na. Bago ako lumuwas noon ng Maynila, balitang-balita sa lugar namin na isang engkanto ang naging asawa ng Kuya Berting. Nawala lang ang usapan na yun nang namatay na si Kuya at si Manang. Saad ni Carlos.
Kung ganon, totoo ang balita na yon, Carlos. Ani Susan. Nakinig naman si Alex at Miguel sa usapan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nilang mag-usap, binalik ni Carlos ang kwenta sa anak at sinabayan ito na ingatan niya ang agimat na yan dahil hindi maganda kung mapunta iyan sa mga masasamang nilalang o tao. Kinabukasan, nagising ng maaliwala sa mukha ni Ana. Napapangiti pa ito sa mga kuya niya at mga magulang. Pagkatapos nilang kumain, nagayos muli sina Carlos at Alex at Miguel sa mga hindi nila natapos. Pagdating ng 3:00 ng hapon, inatake na naman ng lagnat si Ana. Nagwawala na hindi ito sasama sa nagyayaya sa kanya. Inutosan ni Carlos si Susan na pumunta ng bayan at maghanap nga ng albularyo. Sumunod naman ang asawa. Inulit muli ni Alex ang kanyang ginawa at dinasalan niya ito. Biglang tumunog ang kanyang agimat na napakatinis ng tunog. Agad nakita nilang isang engkantong itim na iisa ang mata at doon hinarap ni Alex. Naglaban sila ngunit hindi kinaya ng engkanto. Tumakas ito at nagbili ng isang salita. Babalikan ko siya. Kukunin ko siya sa tamang oras. Wika ng engkanto bago ito mawala. Hindi ako papayag. Nagambalain mo muli ang kapatid kong engkantong pangit ka. Sigaw ni Alex. Doon na nagising si Ana na parang walang nangyari sa kanya. At nagtanong ito kung bakit nakaikot sila sa kanya habang natutulog ito. At kung bakit may mga asin sa paligid. Sinabi naman sa kanya ni Miguel na muntik na naman siyang kunin ng engkanto. Mabuti na lang at nandyan ang Kuya Alex nila. Makalipas ang ilang oras, dumating na si Susan, dala ang albularyong matanda na si Mario. Isang masugid na albularyo sa Baguio. Nagulat ang matandang albularyo nang makita si Alex. Nagsalita ito habang nakatingin sa binata. Tumukha mo siya talaga, iho. Si Berting ang may agimat ng paniki. Saad ang albularyo kay Alex. Tatang, bakit mo kilala si Tiyong Berting? Tanong ni Alex. Bago nila pinag-uusapan ang tungkol kay Berting, tinignan niya muna si Ana at sinabihan na wag lumabas ng bahay dahil desidido ang engkantong isa ang mata na kunin niya ang dalagita. Nahintakutan naman si Ana at Susan sa sinabi ng albularyo, kaya binigyan siya ng pangontra para hindi siya malapitan ng engkantong iyon. Pasalamat ka dahil ang kuya mo ang pinili ni Berting na bigyan ng kanyang agimat. Saad ng albularyo. Pagkatapos siyang gamutin si Ana, umupo ito sa harapan ng pamilya at kunento ang tungkol kay Berting at Tasing. Ang albularyong nagpatunay na totoo ang kwento tungkol kay Tasing na hindi ito namatay sa mundo ng mga engkanto dahil isa itong engkanto. Nagmahalan sila ni Berting, ngunit bawal kaya pinarasahan sila ng diwata dahil hindi pwedeng mag-asawang engkantong mataas ang katungkulan sa kanilang mundo sa isang tao. Kaya bilang parusa, pinatay ng diwata ang katawang tao ni Tasing sa mundo ng mga tao at hindi na hinayaan ang katawang engkanto na makalabas sa mundo nila. Nagtanong si Alex sa albularyo. Tatang, bakit ang pakita sa akin si Tia Tasing at binigay niya sa akin ang agimat ni Tiyo? Tanong ni Alex. Dahil yun ang ipinangako ni Tasing kay Berting na kapag mamatay na si Berting, ibigay ang agimat sa katugo niya. Sagot ng albularyo. Pagkatapos may kwento ng albularyo sa pamilyang tungkol kay Berting, nagpaalam na itong umuwi. Nagpasalamat naman sina Carlos at Susan sa nalaman tungkol kay Berting at Tasing. Makalipas ang 2 linggo, binuksan na ni Carlos ang resort ayon sa utos ng kanilang amo din.
dahil malinis na ito at pwede ng dayuhan ng mga gustong mamasyal sa resort nila. Maswerte naman dahil unang bukas pa lamang, marami na ang mga nagkagusto sa resort nila. Kaya tuwang-tuwa naman sila dahil malaki ang binigay na bonus ng amo nila. Susan, ipasyal mo ang mga bata sa linggo sa bayan. Bilhan mo sila ng mga bagong gamit. Utos ni Carlos. Ay, wow, manglibre si Itay oh. Biro naman ni Alex. Napangiti na lang si Susan sa biro ni Alex. Pagdating ng linggo, maagang umalis sina Susan, Alex, Miguel at Ana. Tuwang-tuwa silang magkapatid dahil marami ang napamili nila sa bayan. Nang makauwi na sila, napansin nila si Carlos na matamlay at walang emosyon ng muka. Hindi naman tinanong ni Susan kung bakit. Naisip niya kasi baka pagod lang dahil siya lang mag-isa sa resort at hindi din ito pwedeng iwan dahil may mga guest. Maya-maya pa, napansin ni Alex na parang nanlilisik ang mga mata ng Itay niya. Kaya tinanong niya ito. Itay, okay lang po ba kayo? Masama po ba ang pagkaramdam ninyo? Tanong ni Alex. Wala kang pakialam sa akin. Umalis ka. Galit na sagot ni Carlos. Narinig ni Susan na parang sininghala ni Carlos si Alex at parang kakaiba ang boses ng asawa. Kaya nilapitan niya ito at tinignan ng noo. Hindi naman mainit. Kaya niyaya niyang magpahinga ang asawa. Baka napagod lang ng gusto. Nagtaka naman ang mga anak nila. Kaya napakamot ng batok si Alex. Dahil pagkaramdam niya ay may kakaiba sa kanilang ama. Lumipas ang ilang oras at papagabi na. Nakapaganda na naman ng hapunan si Susan. Nang biglang narinig nila na nagwawala si Carlos sa labas ng bahay. Nagsitakbuhan silang apat at pinuntahan nila ito. Nagtaka sila dahil nanilisik ang mga mata ni Carlos. Carlos! Carlos! Carlos, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Susan. Ilayo mo siya. Ilayo mo siya sa akin. Sigaw ni Carlos habang tinuturo niya si Alex. Nagtaka naman ang binata dahil wala naman siyang ginagawa sa tatay niya. Hanggang sa napansin niya ang kanyang agimat. Hinawakan niya ito at tinutok sa ama niyang nanlilisik ang mga mata. Tumunog ng matinis ang agimat na para bang nabibingi si Carlos. Hindi niya nakayanan. Nagwala ito ng nagwala. Hanggang sa parang nahihilo ito dahil sa kakaikot niya. At biglang lumabas ang engkantong isa ang mata. Kaya napasabi na lang si Alex na, Kapuya eh. Kaya pala, ikaw naman pala. Hindi ka talaga titigil ha? Saad ni Alex. Ikaw ang adlang binat. Sigaw ng engkantong isa ang mata. Nag-usal ng isang salita si Alex upang magabi niya ito. Ngunit matinik talaga ang engkantong iyan dahil tumakas naman sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng harapan nila na Alex, bumalik sa dati si Carlos. Humingi ito ng paumanhin sa kanyang mga anak at asawa dahil hindi niya napigilan ang engkanto nung pilit siyang pasukin ang katawan nito. Niyakap naman ni Susan ang asawa. Mag-iingat na tayo simula ngayon. Malamang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakuha si Ana. Saad ni Susan. Yun ang hindi ko po papayagan, inay. Sagot naman ni Alex. Lumipas ang mga araw. Maingat ang pamilya habang nag-alalay sa mga taong bumibisita sa resort. Kanya-kanya silang asikaso sa mga taong gustong mag-overnight. Gabi na nang matapos nila lahat ng gawain, kaya nagsipahinga na sila pagkatapos nilang maghapunan. Kinabukasan, Biyernes na araw. Maagang naglinis sina Carlos, Alex at Miguel sa buong resort. Sina Susan at Ana naman ay nagayos din sa loob ng bahay.
Sa di inasahan, isang bisita ang nagpatulong sa kanila ni Susan upang mag-check-in. Inasikaso din ng dalawang babae. Pagkatapos makapasok ng kwarto ang bisita, lumabas si Ana upang magtapon ng mga naipong basura sa bawat kwarto. Pagdating niya sa malaking basurahan, malapit sa puno ng mangga, bigla siyang nahilo at natumba ito. Samantala, habang nagayos si Susan ng mga florera sa bawat sulok, naalala niya na kanina pa niya di nakikita si Ana. Nakaramdam siya ng pag-aalala sa anak na dalagita. Dali-dali itong lumabas at hinanap, ngunit hindi niya ito mahagilap. Pinuntahan niya ang tatlong lalaki at tinanong, Carlos, Alex, Miguel, nakita niyo ba si Ana? tanong ni Susan. Hindi, bakit? May inutos ka ba sa kanya? Balik na tanong ni Carlos. Nagalala ng gusto si Susan. Sinabi niya na nagtapon lang ito ng basura, hindi pa nakabalik. Dahil sa pag-aalala ni Alex sa kapatid, napatakbo ito papuntang basurahan. Sinunda naman siya ni Miguel. Magkasama naman sa pag-ikot sina Carlos at Susan. Pagdating ni Alex at Miguel sa likod, nakita na lang ang isang tsinelas ni Ana. Pinulot ito ni Alex. Pagkuha niya, nakita sa kanyang pangitain ang pagbuhat ng isang nilalang kay Ana. Lumakad ito papunta sa puno ng balete na malapit sa pool. Nagkatinginan sila ni Miguel, sabay utos kay Miguel. Migs, puntahan mo si Tatang. Kailangan natin siya. Opo kuya, sagot ni Miguel. Patakbong palabas ng resort si Miguel nang makasalubong niya sina Carlos at Susan. Sinabi ni Miguel ang utos ng kuya Alex niya, kaya sinamahan siya ni Susan at pumunta naman si Carlos kay Alex malapit sa pool. Doon nadatnan niyang sumisigaw si Alex. Ilabas mo na ang kapatid ko. Hoy, inkantong pangit! Sigaw ni Alex. Alex, huminahon ka muna. Huminahon ka anak. Saad naman ni Carlos. Huminahon naman si Alex. Umupo silang mag-ama at hinintay ang albularyo. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Susan at Miguel, dala si Tatang. Agad itong pinagbasda ng puno ng balete at nagsalita. Alex, hindi ko kayang buksan ang lagusa ng mga engkanto. Sigurado akong nasa loob si Ana. Diyan siya dinala ng engkantong isa ang mata. Madali ka, pasukin mo at hanapin ang kapatid mo. Dito lang kami mag-abang sa labas. Mahabang paliwanag ng albularyo. Hindi na nagaksaya ng oras si Alex. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinanap sa isipan ng isang dasal upang buksan ang lagusa ng mga engkanto. Maya-maya ay nag-usal na ito nang hindi maintindihan. Biglang bumukas ang lagusan sa puno ng balete. Bago pumasok si Alex, binalingan pa niya ng tingin ang kanyang pamilya at ang albularyo. Mag-ingat ka, iho. Nandito lang kami sa labas. Saad ng albularyo. Pagpalain ka ng Diyos, anak. Pahabol na saad ni Carlos. Nang makapasok na si Alex sa mundo ng mga engkanto, napansin niya na parang nasa loob siya ng kagubatan. Palingalinga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Sumisigaw siya, nagbabagakasakali na madinig ni Ana. Ana! Ana! Nandito na ako. Umuwi na tayo. Ana! Sigaw ni Alex. Ilang beses niyang tinawag ang kapatid, ngunit wala itong tugon. Naglakad-lakad pa si Alex. Nagbabagakasakali na matagpuan ang kapatid. Sa hindi inasahan, nagkita sila ng matandang babae noon sa bus. Ngunit tinititigan lang siya nito hanggang sa nagsalita si Alex. Tia Tasing, ikaw yan di ba? Tanong ni Alex. Oo, pamangkin.
Si Tia tasing mo siya. Ngunit hindi pwede na magsalita siya dito upang hindi madagdagan ng parusa sa kanya. Biglang tugon ni Berting. Lumabas si Berting sa likuran ni Alex. Nagtataka man ang binata, ngunit kitang-kita niya na buhay ang kapatid ng ama niya at kahawig niya ito. Sinabi naman na Berting kung bakit hindi nagsasalita si Tasing sa mundo nila dahil yun ang kasunduan nila ng diwata. Magsasalita lang ito kung patay na ang masamang engkanto na isa ang mata. Kaya naintindihan ni Alex ang lahat. Tinuro ni Berting kung saan matatagpuan si Ana. Pinuntahan agad ni Alex ang kuweba kung saan nilagay ng engkanto ang kanyang kapatid. Nung makapasok na siya, nakita niya sa bungad pa lang maraming nakolektang babayang engkantong isa ang mata na ginawa niyang bato. Dahil sinuway siya ng mga babaeng kinuha niya, kaya yun ang sinapit ng mga ito. Inanap naman ni Alex ang kapatid. Sa dulo nakita niya nakaupo si Ana na nakasuot ng puting damit na maraming palamuti ang ulo na ginawang korona ng engkanto. Umiiyak ito dahil gusto nang umuwi. Nilapitan ni Alex ang kapatid. Napayakap si Ana sa kanya. Kuya, umuwi na tayo. Iyak na sambit ni Ana. Huwag kang matakot, bunso. Uuwi na tayo. Saad ni Alex. Hinawakan niya si Ana at aalis na sana sila nang biglang dumating ang engkantong kumuha kay Ana. Napasigaw sa takot si Ana habang umiiyak. Kaya pinatahan siya ni Alex at binulungan na magtago dahil lalabanan niya ang engkantong masama. Hindi mo kukuha ang babaeng pagkakasalan ko ngayon. Uwi ka ng engkantong isa ang mata. Dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay pangit bago mo pakasalan ang kapatid ko. Ganting sigaw ni Alex. Susugurin na sana siya ng engkanto nang hinawakan niyang agimat at nag-usal ng dasal at tinutog ito sa engkanto. Ngunit biglang inagaw ni Berting sa kanya at umalakhak ng malakas. Nasa akin ang agimat mo, bata. Sigaw ng engkanto ang isa ang mata. Wala akong pakipangit. Sigaw ni Alex. Nagulat si Alex sa ginawa ni Berting. Ngunit inasar lang ito ni Alex. Maya-maya nagpalit ng anyo si Berting bilang totoong engkanto na isa ang mata. Kaya nalito si Alex kung sino ang peke at totoong engkanto. Sinugod siya bigla ng isang engkanto dahilan ng kanyang pagtilapon. Sinunda naman ng isang engkanto upang saktan muli si Alex. Namilipit naman ito sa sakit ng matamaan pa ng isang sipa ang kanyang dibdib. Napasukan ng dugo si Alex. Tinignan niya ang dalawang engkanto at pinakaramdaman kung sino ang totoo. Pinulot niya ang sanga ng kahoy na may matuli sa dulo. Nag-uusal ng dasal si Alex at sinugod ang isang engkantong isa ang mata na may hawak ng kanyang agimat. Sapol sa mata ang engkanto at napasigaw ito sa sakit. Nabitawan ng engkanto ang agimat kaya pinulot ni Alex at isang dasal ang pinakawalan. Sabay tutok ng agimat sa noo ng engkanto hanggang sa nangisay ang engkanto. Biglang nawala din ang peking engkanto. Patay nang bumagsak ito sa lupa. Pus ng kasamaan mo. Pangit. Saad ni Alex. Maya-maya nakita ni Alex ang mga naging bato na tao na bumalik ito sa totoong tao. Pinaikutan nila si Alex at nagpasalamat sa pagligtas ng binata sa kanila. Ngumiti lang si Alex tanda ng pagtanggap niya ng pasalamat ng mga ito. Biglang bumukas ang lagusan pabalik sa mga tao at lumabas ang mga kadalagahan doon. Sa gilid ng kuweba nakita niya si Ana habang umiiyak sa takot. Kinuha niya ito at dinala sa bungad ng lagusan pabalik sa mundo ng mga tao. Ana, bunso, ligtas ka na.
Uuwi na tayo. Wika ni Alex. Salamat Kuya Alex. Sagot naman ni Ana. Pagbalik nila ay nakaabang na sina Carlos, Susan at Miguel, pati ang albularyo sa labasan ng lagusan na nakangiti. Salamat sila dahil ligtas sina Alex at Ana na makabalik ito. Inay, Itay, Kuya Migs. Sigaw ni Ana sabay yakap sa kanyang pamilya. Itigil ang yakapan nila nang makita nila si Berting at Tasing nang umiti sa kanila at nagsalita. Carlos, aking kapatid. Salamat at nagkita tayong muli. Isa na akong engkanto tulad ni Tasing. Saad ni Berting. Kuya, akala ko patay ka na. Akala ko hindi na kita makita muli. Mahal na mahal kita, Kuya Berting. Sagot ni Carlos. Niyakap ni Carlos at Berting ang isa't isa. Nangako naman ang mag-asawa na palagi nilang dalawin ang pamilya ni Carlos dahil naputol na ang kasamaan ng engkantong isa ang mata at napatawad na ng diwata ang kasalanan nila. Kaya wala nang parusa ang napataw sa kanila. Kaya muling naging masaya ang buhay ni Berting at Tasing. Napasulyap na lang ang albularyo sa mag-asawa at napangiti ng masaya ang bawat isa sa kanila. Nakita ni Alex na tahimik ng lahat. Hinubad niya ang kwentas at ibabalik niya sana ito sa Tio Berting niya. Tio, salamat po sa agimat na pinahiram ninyo upang protektahan ang pamilya natin at mga taong nabihag ng engkanto. Ani Alex habang inaabot ang kwintas. Hindi na sa akin yan, pamangkin. Ikaw na ang bagong magmamay-ari ng kwintas na yan. Kaya ingatan mo at gamitin sa kabutihan. Ipamana mo din yan sa susunod sa lahi natin. Wika ni Berting. Simula noon, naging ligtas na ang lahat ng resort at naging tahimik na ito sa mga engkantong masama ang hangarin. Naging masaya ang pamilya ni na Alex habang tulong-tulong sila sa pag-ayos ng resort. Natuwa naman ang may-ari dahil napatunayan niya na maasahan talaga ang mga taong inilagay niya upang pangalagaan ang kanyang resort. Wakas.